Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at magandang umaga, tanghali, gabi naman sa ating mga kababayan OFW, no? Lalo tigit dyan po sa Israel at sa Iran na nagkakaroon po ng patuloy na hidwaan dyan sa kabila po ng dineklar na po ng presidente ng Estados Unidos na magkakaroon ng ceasefire. Pero hanggang hindi pa nangyayari yun, kinakailangan ang panawagan po natin sa ating pamahalaan na patuloy pong alagaan yung ating mga OFWs. Mga 30 to 40,000 po yan sa Israel. At hindi lamang po repatriation yung dapat nilang gawin yan. Dapat may counseling din sapagkat balita po natin, marami po tayong contact dyan, na patuloy po yung mga pambobomba na ginagawa ng Iran dito po sa Tel Aviv at sa iba't ibang sa Haifa at sa iba-iba pang mga bahagi, no, ng Israel. Kailangan may gawin diyan, aktibo dapat ang DMW kasi kaya nga ho kayo ginawa, no, the Department of Migrant Workers, para hindi na ho magkaroon ng problema itong mga kababayan natin. Sapagkat yung iba ho dyan, kinakailangan ho talaga na magkaroon ng counseling dahil iba hong klase. Ewan ko kung naka na kayo sa Warzone. Ako ho, nung nagko-cover ako naka-ano na ako sa Warzone, no? Lalo na sa Sulu. No? May 2 buwan kami dyan. Araw-araw, may nagbabarilan, may mga putok ng baril. Dito sa Israel, hindi lang putok ng baril, kundi mga bomba pa, no? Pero hindi po yan ang ating gera ho ba yung dapat nating pag-usapan ngayon? Dapat ho, no? Dapat handa ang administrasyon nito sa anuman pong pwedeng mangyari. Sapagkat nakikita naman ho natin yan, no? Na kinakailangan handa ang ating Pilipinas. Nagpapasalamat nga ho ako dito sa administrasyon na ito kapag kahit papano, kapag ngayon bumabaha, nagsusubside naman ho kaagad-agad. Hindi katulad ng last year, no? Talagang noticeable na matatagal po yung baha. Kasi ang baha na ho naman, nakakadistorbo lang ho yan kapag yung baha na yan, mga 1, 2, 3, 4 na araw nang nandyan. Pero kung ano naman, yung mga flash flooding na tinatawag, nangangahulugan po yun na gumagana itong ating mga pumping stations at ilang mga drainage, no? Lalo na dyan sa may Las Piñas. Las Piñas, so talagang bumabaho dyan. At hindi ko dahil sa reclamation yan. Dahil dyan sa mga subdivision na pinagtatatayo, no, sa ilalim ng mga drainage dyan. So, hindi ko na ho sasabihin kung sinong nagpatayo dyan. Pero suffice it to say, dapat hindi na kayo tayo ng mga subdivision, kundi inaalala niyo yan. Okay, ang pinakamabilis yung topic natin ngayon, yung sinasabi nga ho na patuloy na hidwaan sa pagitan ng Vice Presidente at ni Ferdinand Bongbong Marcos. Ang latest po dyan, nagpahayag na po ang ating Vice Presidente na hindi po siya dadalaw doon sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At bakit kamo? Dahil sinasabi ng ating Vice Presidente, wala naman ho daw nangyayari. In fact, sinabi pa nga niya na parang inalintulad niya sa isang scammer itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Totoo ba na may mga hindi nangyayari o may mga ipinangako noong 2022 na hindi natutupad? Sa ganang akin, no, may mga bagay-bagay na ganun. At syempre, hindi naman natin masisi din bakit underperforming itong ating administrasyon sapagkat marami ho silang inayos na mga problema nung una pa lang na minana nila doon sa dating administrasyon. So syempre, pag mana-mana lang yan Syempre, kapag ka minanakat, talagang kailangan mo ng pera at na sumasadsad yung iyong ekonomiya sa ngayon at wala kang masyadong pera, siyempre, may mga government projects ka na hindi maisasakatuparan. No? So, kaya, understandable yan. Ano pa ba yung update? Well, yung update
sabi ng Vice Presidente, wala daw ginagawa itong administrasyon at nagtangka itong BBM administration na magkaroon ng mga pagbabago. Simula doon sa pag-aas nila na magkaroon ng courtesy resignation itong mga miyembro nga ng gabinete. Pero ano nangyari? May nabago ba? May bago bang buka? Well, ang nabago is yung DENR, no, na imbis na si Loizaga, Secretary Loizaga, si Secretary Popo Lutilla na lang po na galing sa Department of Energy. Kapag tataka lang, anong meron sa DENR? Bakit isang operator, o hindi pala, isang eksperto sa Department of Energy ang ilalagay nila doon? Sa totoo lang, tamang fit na dyan si Secretary Loizaga dahil environmental advocate. Pero ang mga bali-balita, ito daw si Secretary Loizaga ay ipupunta sa bagong tayong Department of Water. So, yan po yun. So, ibig sabihin, hindi siya talaga maaalis sa Marcos Cabinet dahil sa totoo, napakasipag nitong taong ito. At ang alam ko, bibigyan siya talaga ng major na posisyon itong sa mga susunod na araw. No? At sino pang bibigyan ng 2 months or 1.5 months from now, magre-retire na po ang ating ombudsman. At ang mga ugong-ugong na ririnig po natin sa tabi-tabi, si Secretary of Justice Remulla daw, Crispin Remulla, ang hahalili dito kay Martires bilang ombudsman. Ang tanong ho ng marami, sino maging SOJ? Ayan po. Yan po ang ating topic ngayon. Sino magiging SOJ? Oo. Ang mga napoploat na mga pangalan, yung dating, dating mataas na opisyal ng isang pamantasan dito sa Metro Manila o sa Pilipinas. No? Na Upsilon. Ayan. Tignan natin, di ba? Baka siya. O meron din nagsasabi na active pooling daw ang Malacanang para sa SOJ. No, hindi natin alam. Pero ang malala doon, kung ang SOJ ni si Crispin Remulla ay ipapalit sa ombudsman, asahan nyo na ho yan. Nabakbakan yung tiyak yan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at ng kampo naman ng Vice Presidente Sara Duterte. Na parang ganito yun manalo man sa impeachment trial si Vice Presidente Sara Duterte, malamang sa hindi, baka hindi rin siya makatakbo at baka harangan din siya dahil magkakaroon siya ng samot-saring mga criminal complaints. No? Na nanggagaling dun sa 2 major na acts na ginawa niya. Yung una, yung sa intelligence funds, no? Paglustay ng mahigit 615 million pesos, no? Para daw swelduhan, pondohan yung kanilang mga intelligence agents. Di ho natin alam yun. Pero yan po yung lumalabas, no? At ikalawa, syempre, lumalabas din na kaya si itong Japanese actress na ito ay siyang gaganap dun sa iba pang mga pelikula dahil nga po dun sa plano po, no, ng administrasyon na palawigin pa at walang kaibigan na pupunta sa gobyerno kung di naman kailangan. So isa pong active pooling po sa Bureau of Immigration dahil sa totoo lang kahiyahiya itong ginawa ni Attorney Gilbert Repiso at si Commissioner Viado. Gaaway po sila sapagkat itong si Repiso inaakusahan itong si Viado ng kung ano-ano. At naglabas pa ng white paper na upon scrutiny, very close scrutiny, ang dami yung palya, dami yung mali. Ibig sabihin, parang nangiintriga lang. Pero hindi natin sinasabi na malinis itong si Viado. Hindi naman kakalabanin niya ng isang kung hindi niya alam o hindi niya tanggap o hindi niya alam talaga na medyo may mga kababalaghan na ginagawa di umano
itong si Congresswoman na pumalit nga dito, no? So, antabayanan po natin 'yan, magaganap po 'yan bago mag-Hulyo. O isa pang tanong, ano na ho nangyari doon sa PCO secretary? Ang balita ho natin, wala ho talagang gustong tumanggap, kaya at in the interim, siya po muna dyan. I'm referring to my great friend, si Jay Ruiz. So, comments down below po ha. Subscribe po kayo kung umaagree po kayo sa aming mga sinasabi. Magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong tanan. Sa totoo lang.